Ano nga ba ang intellectual property violation, mga katiktik? Isang violation na dapat nating malaman, especially sa mga nagsisimula pa lamang dito kay Meta. Violation na hindi natin dapat at hindi natin gugustuhin na magkaroon tayo sa ating mga account. Pero dapat natin tong iwasan. Siyempre, para iwasan natin yan, sumunod tayo sa policy guidelines ni Meta. At isa nga sa intellectual property violation sa dapat nating sundin. Tara, samahan niyo ako. Ang paglabag sa karapatang intelekwal sa Facebook. Ang paggamit ng mga gawa ng iba na may proteksyon sa ilalim ng batas ng karapatang intelekwal nang walang pahintulot ng may-ari ng mga karapatang iyon. Maaaring ito ay mga larawan, video, musika, teksto o disenyo. Mga uri ng paglabag. Paglabag sa karapatang copyright infringement. Ito ang pinakakaraniwang uri. Sakop nito ang pagkopya, pagpaparami, pagpapakalat o pagpapakita ng mga gawa na may copyright nang walang pahintulot ng may-ari ng copyright. Halimbawa, pag-post ang isang kanta o pelikula nang walang lisensya, paggamit ng larawan na hindi sayo nang walang pahintulot ng photographer, paglabag sa tatak, pangkakalakal o trademark infringement. Ito ay ang paggamit ng isang trademark, isang marka o simbolo na nagpapakilala sa isang produkto o serbisyo nang walang pahintulot ng may-ari. Halimbawa, paggamit ng logo ng isang kilalang kumpanya sa inyong post nang walang pahintulot. Mga posibleng kahihinatnan. Pagtanggal ng nilalaman. Tatanggalin ng Facebook ang iyong post na lumabag sa karapatang intelektual. Pagbabawal sa account. Maaring isuspindi o iba ng Facebook ang iyong account. Legal na aksyon. Maaring magsampa ng kaso ang may-ari ng karapatang intelekwal laban sa iyo na maaring magresulta sa malaking multa o iba pang parusa. Paano maiiwasan ang paglabag? Humingi ng pahintulot. Laging humingi ng pahintulot sa may-ari bago mag-post ng anumang nilalaman na hindi mo ginawa. Gumamit ng libreng nilalaman. Maraming mga website na nag-aalok ng mga larawan, musika at video na libreng gamitin. Siguraduhin suriin ang lisensya ng mga ito. Magbigay ng atribusyon. Kung gumagamit ka ng nilalaman mula sa ibang pinagmulan, bigyan ng kredito ang orihinal na may akda. Mag-ingat sa mga watermark. Ang mga watermark ay pagpapahiwatig ang mga imahe o video na may copyright. Sa madaling salita, maging responsable sa paggamit ng nilalaman sa Facebook. Iwasan ang paglabag sa karapatang intelekwal upang maiwasan ang mga negatibong kahihinatnan. Alam na natin ngayon, mga katitik, kung ano nga ba ang intellectual property violation para maiwasan natin ito. Huwag nating kalimutang i-share ang video na to para malaman ng iba at especially